Oak Grove Yellow-Legged Hatch Captain Line. Ang kwento ng sweater ay ikinwento mismo ng breeding legend na si Rafael Nene Abelio sa isang video na itinampok sa Facebook na si Eugene Brown, gamit ang kanyang Oak Grove Yellow-Legged Hatch bloodline, at Carol Nesmith, gamit ang kanyang sweater bloodline, ay nagpartner noon sa pagpapalahi ng kanilang bloodlines together to come out with superior warriors in the pit they called their breeding pure yellow-legged hatch that time that gave them many championships in the USA and even abroad. Sa mga sumunod na taon, sumikat si Carol Nesmith sa kanyang possum sweaters, habang si Eugene Brown naman ay naging sikat sa kanyang yellow leg at green leg na Oak Grove hatches. Ayon sa kwento, si Eugene Brown ay maaaring nag-breed at tumawid sa yellow leg na linya ng Stuart kasama ng Ducks para lumabas kasama ang Oak Grove Hatch bloodline. Ang kanyang orihinal na linya ng Stuart ay talagang nagmula sa mga linya ni Clarence Stuart. Pinalitan lang nila ng Stuart line ang mga breeding bloodlines nila. Noong taong 1980, ang orihinal na imported na Oak Grove Hatches ng aking breeding friend at mentor, si Kuya Joe Alimbuyuguan, ay gumawa ng green-legged hatches. Si Kuya Joe ay talagang bumili at nag-import mula sa US, isang yellow-legged Oak Grove Hatch broodcock, na noon ay 5 taong gulang na, at isa sa mga orihinal na broodcock ng Eugene Brown, at nakakuha din ng 4 na olive green-legged na Oak Grove Hatch na pullets. Noong 1994, nang mamatay si Eugene Brown sa USA, nakuha muli ni Kuya Joe ang parehong pamilya ni Eugene Brown ng mga bloodline ng Oak Grove Hatch kung saan nakuha niya ang 19 na straight wins, bloodline o pamilya kung saan nanalo ang 19 na Stag Brothers ng Oak Grove Hatches sa lahat ng kanilang derby fights sa USA. Ang mga ito ay pinalaki ni na Kuya Joe at Kuya Danny, na napakahigpit na mga pumipili ng mga materyales sa pag-aanak at mga ekspertong breeder. Kilalang kilala si Kuya Danny dahil hindi siya magdadalawang isip na kunin ang ilang pen ng napakamahal na imported bloodlines mula sa USA kung ito ay mababa sa kanyang breeding standards. Ito ang mga pinagmula ng ating Dragon Warrior Oak Grove Hatch na pamilya ng mga game fowl. Ito ang naging pundasyon ng bloodline ng aming yellow-legged Oak Grove Hatch Captain Line, at ang green-legged Oak Grove Hatch Van Dam Line, na pinalaki ng wagas at ginawang perpekto ng aming kaibigan at mentor, si Kuya Joe sa loob ng higit sa 36 na taon at patuloy naming ginagawa, mag-breed sa Dragon Warrior Game Farm sa Lipa City, Batangas since 1990. When breeding game fowl started as one of our passions in life. Kinumpirma nga ng ibang mga source na ang Oak Grove Yellow-Legged Hatch ay nagmula kay Eugene Brown ng Mississippi, USA ilang taon matapos manalo sa WSD 2X noong 1995 at 1996, in-advertise pa rin sila ng Blackwater Farms ni Carol Nesmith bilang Yellow-Legged Hatch at Green-Legged Hatch, ang parehong bloodline sa Oak Grove Hatch ni Eugene Brown, ang dating breeding at fighting partner ni Carol Nesmith. Kung titingnan mo ang mga lumang magazine ng Gamecock, makikita mo ang kanilang maraming championship at Cocker of the Year, COTY, award sa Sunset at iba pang malalaking hukay sa US gamit ang Oak Grove Yellow-Legged at Green-Legged Hatches na ito. Ang From Game Fowl Breeding Sources, sinabi na, kung itinuloy nila itong tinatawag na YLH Oak Grove type, the bulk of Filipino customers will get them from Oak Grove Game Farm of Eugene Brown. Sumikat ang mga sweater sa Pilipinas dahil sa World Slashers Derbies 1975 at 1976 na back-to-back winners ay pinangalan ng sweaters sa halip na sweater yellow-legged hatch, o whatever, may kulay, dilaw na paa, at mga pikom na may mga puting streamer sa US ay biglang naging mga sweater. Karamihan sa mga losers ay mga sweater din, ngunit sa US, ang mga sweater ay hindi naging sikat sa hukay hanggang kamakailan. Ayon kay Carol Nesmith mismo mula sa isang bahagi ng kanyang write-up tungkol sa Blackwater Farm sa Alabama, nang bumili ako ng sweaters mula sa Otis, sinabi niya na inisip ni Sonny na ang mga sweater ay pinalaki at hindi na makakalaban sa mahihirap na kompetisyon. Ngunit ang mga batang trio matured sa isang kahangahangang naghahanap ng ibon ang titi, isang mapusyaw na pula na may puting streamer sa buntot, gisantes suklay at dilaw na paa at napakahusay na station at magandang conformation na may maraming mga balahibo na may ang mga itim na balahibo ng trail ay mukhang roundhead ngunit may mas magandang istasyon at mas maraming balahibo. Hindi ko gustong magpalahi ng magkapatid, kaya ipinadala ko ang sweater cock kay Mr. Eugene Brown ng Oak Grove Farms para magpalahi sa kanyang yellow leg hatch. Since that time I was fighting with Mr. Brown and his son Gene in isang pakikipagsosyo. Iniwan ko ang 2 inahing manok upang mag-breed sa aking sakahan at kaya pumunta ako kay Mr.
Jumper para kumuha ng maipapalahi sa dalawang hen na ito mga manok, sinabi ni Mr. Jumper na ang Sweater McGuinness. Kung kanino nakuha ng mga manok ang kanilang pangalan, ay nangangailangan ng ilang mga manok upang punan ang isang main sa hukay sa Hot Springs. Nakalimutan ko ang taon na sinabi ni Mr. Jumper na ang pangunahing ito ay ipinaglaban ngunit gayunpaman, sinabi niya na ang yumaong si Mr. Harold Brown ng Red Fox Farm ay hinayaan si Mr. Sweater na magkaroon o magbenta sa kanya ng mga manok na kalahating Boston Roundhead at kalahating McLean Hatch. Ang ilan sa mga ito ay yellow-legged at ang ilan ay green-legged.